I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Nakikita nyo yung nasa screen natin. Ayan, may binunyag si Ramon Tulfo. Ayan mga kababayan. Sabi nga dito sa post, Ramon Tulfo drop a bomb for an alleged destabilization plot. Pero hindi niya sasabihin kung ang kanyang source, kahit pitpitin daw yung pilipitin yung kanyang bitlog. Ayan mga kababayan, Ramon Tulfo. Here is insider list of people that government is watching that are behind the reported current destabilization. Siyempre, laban kay Pangulong Marcos Jr. yan. Romeo Poques. Ayan. Dati mga retired yung iba dyan Orly Dillon, Benjamin Magalong. Yan. Napabalita natin mga kababayan tungkol dito sa junta nung last September 25 ng yung sa Mindiola nung nanggugulo. Well, hindi natin alam kung totoo yun, siya ang namumuno kuno. Di ba? I'm not sure kung totoo po yun, baka haka-haka lang. So Johnny Macanas ay mga retired yan. General Bantag. Siya for sure baka lalabas to. Ito si Bantag. Cornel La Chica, Cornel Leonardo, Colonel Mitran, Captain Dado Enriquez, Fernando, ayan, yung abogadong may tupak, si Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcolita, Orlando Olamit, alias Mo, possible financier, BP Sara, yan, Pulong Duterte, naglabas na sila ng pera nila, mga bes, Chavit Singson, don't ask me where I got the info, I won't tell, kahit pitin nyo ang, yan, ang bitlog niya, sabi niya ganon, hindi sasabihin. So, pag dito sa mga magpupundo, posible po yan. Lalo nito si Chavit, alam nyo naman, yan. Pupunduhan nila ng malaking pera yan. Kasi itong mga retards na to, bayaran, for sure. Binayaran mga yan. Maglalabas ng pera ito yung mga tao na walang tawag dito, walang malasakit sa sambayan ng Pilipino. Bakit kanyo? Mga kababayan, tandaan po natin, dalawang babae na naging pangulo, may nangyari ba sa bansa? Walang nangyari. As in, kulilat ang bansa, bagsak ang ekonomiya. Lalo na po kung si Sara. Wala naman po alam mamuno yan Anong alam niyan? Sa DepEd pa lang palpak ang pamumuno niya. How much more? Hindi niya kaya yung ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Yan ang pakatandaan nyo. Kaya mga kababayan, magising po kayo. Wag natin hayaan na ilalagay uli sa tae ang bansang Pilipinas. Gusto nyo mangyari, doble ang mangyayari sa Ejike. Alam po natin si Sara Duterte, nandahil sa kanya kumbaga sabi po ni Mr. Las Cañas, Queen of Tokhang yan siya ang pasimuno sa Tokhang. Dadalhin niya yan pag siya ang nakaupo sa palasyo. Yan ang pakatandaan nyo. Hindi po uupo yan para lang sa mamayang Pilipino. Uupo yan para gaganti. Sabi ko sa inyo. Siyempre pag nakaupo mga yan, watch out lahat ng kaso, yung issue laban sa kanila, yung impeachment mawala, yung 51 billion hindi na maimbestigahan yan, si Kibuloy mapalaya yan, si Tebes mapalaya, si Bato siyempre kakanlungin nila yan, lahat ng issue laban sa kanila, lahat yun po mawawala. Ang batas natin sa Pilipinas pilay na naman, wala ng kwenta. Gusto nyo mangyari yon? Siyempre hindi po tayo papayag. Pero ang hinihiling ko lang po sa inyo mga kababayan, yung panalangin po ninyo, sanib pwersa po tayo manalangin na hindi po magtatagumpay ang mga taong ito. Alam po natin, ang Panginoon
Didinggin po natin sapagkat mayroon po tayong panlaban Bakit? Napakagaling mamuno ang Pangulong Marcos Jr. Napakabait, hindi po palaaway. Pag may mga sakuna, on time po ang tulong, tiba-tiba. Hindi po nagpabaya. Diba? Hindi po nagpabaya, laging nandoon. Tingnan nyo naman ngayon. Ang mga kababayan natin, hindi sila napabayaan. Ora mismo ang tulong ng Pangulo. Magaling ang Pangulo mamuno. Ang ganda ng kanyang pamamalakad sa bansang ito. Dumami ang may trabaho. Bumaba ang inflation. Nakaya niya napababa ang mura ng bigas sa merkado sa mga commercial rice, guys. Nalikha po yung 24 kilo na itupad niya. Ang daming nag-invest dito sa Pilipinas. Gumaganda ang Pilipinas nga Pangalawa tayo sa pinaka-fastest growth economy sa Southeast Asia. Kilala na tayo sa buong mundo. Kilala na po si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang leadership. Alam po natin, sino ba ang totoong nagtatrabaho? Si Pangulong Marcos Jr. Saan si Sara? Naglalakwat siya. Nakikita nyo ba? Wala. Sino ba ang nagtatanggol sa West Philippines Si Pangulong Marcos Jr. Si Sara, pinagtatanggol niya pa? Hindi. No comment. Doon pa lang magbabase kayo. Huwag kayo magpapagamit sa mga tao na walang hangad kundi sarili nila para makaupo lang. Bakit? Gaganti. Gaganti yan. Yun ang panalangin natin sa Panginoon. So, I do believe God will not allow these people to take over the palace. No, hindi papayag ang Panginoon. Dahil alam po natin, ang pagiging Pangulo ay destiny yan. Tinitingnan ng Panginoong Hesukristo kung ano po ang nasa loobin ng mga taong ito. Itong mga tao na ito, hindi pwede silang pagkakatiwalaan, mamuno ng ahensya or saan man. No, lalo ni si Sara Duterte. Mga kababayan, isipin din naman po natin ang kalagayan ng bansang ito. Matagal na bagsak ang ekonomiya, walang asenso. 'Di ba? Napabayaan ang ibang mga ahensya tulad ng agriculture sector. Ang mga magsasaka, look at that. Guys, tingnan nyo naman. Sobrang saya-saya ng mga magsasaka ngayon. Bakit? Dekada na, mahigit 57 billion pesos ang utang ng mga magsasaka, 600,000 plus na magsasaka. Lahat yun nawala, ang lahat ng mga utang nila nang dahil kay Pangulong Marcos Jr. Dahil dyan sa emancipation loan na yan. Binayaran na lahat ng Marcos administration ang utang nila. Ang iba tumatanda na. Sinong may lakas loob na gumawa niyan? Na may malasakit? Si PBBM lang. Yung mga libreng lupa, titulo ng lupa. Matagal nang hinihintay ng mga magsasaka. Natanggap nila. Libre lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Sinong may panukala niyan? Si Pangulong Marcos Jr. through the Department of Agrarian Reform kay Secretary Conrado. Mga sekretary niya ang sisipag. Hard work. Hardworking sila. Ganon din si PBBM. Hindi po siya nagpababaya. Tapos papalitan nyo na lang. Na legendaring corrupt at mamatay tao. Totoo yun. Huwag natin hayaan, mga kababayan, na ibibigay ang bansa na ito sa mga pulpul na politiko. Yan ang pakatandaan nyo, mga kababayan. Siya po ang nag-expose ng korupsyon. Dekada na po. Sabi ng Pangulo, 2003. Pero wala man lang nanita. Wala man lang may lakas na loob para i-expose ang korupsyon. Si PBBM lang. Tapos ngayon siya pa ang lumabas. Siya pa ang lumabas na na corrupt. Kasabwat. What the hell? Huwag ganun, mga kababayan. So, itong mga tao na ito, atat na atat sila. Kahit sabi mo, bumaha ang kulay pula, basta lang makaupo si Sara. You see? Ganun sila kagahaman. Ganun sila kagreedy.
itong mga tao na ito handang maggulo dahil kay Sara Duterte lang para maiupo. Ipaglaban po natin ang bansa na ito laban sa mga Duterte. Delikado po ang bansa na ito pag nakaupo. Mamamayagpag na naman ang mga chikwa sa Pilipinas. Mamayagpag na naman, babalik na naman ang mga gambling dito dahil sa mga chihuahua. Yan po ang pakatandaan nyo mga kababayan. Yan ang hindi po natin papayagan. Ang hiling ko lang sa inyo is through our prayers. Ang Panginoon didinggin po na tayo. Dahil alam ko, ang Pangulong Marcos Jr., ito po ay napakabait na Pangulo. Nakikita nyo, hindi po palaway. Ang dami pong nagawa. Ang nagawa sa bansang ito, 3 years lang. Tungkol sa flood control, mga kababayan, inaasahan niya po yun. Pero sinasabotahe siya itong mga korupsyon na mga korap na tao na ito. Di ba? Tingnan niyo ang nangyayari. Look, si Alcantara, kaninong tao yan? Kay Mark Villar. Si Bryce, kanino yan? Mark Villar. Panahon pa ni Digong ang mga contractors na yan. O mga opisyal ng DPWH, panahon pa ni Digong. At alam din po natin, yung nangyari sa Cebu, 2019 pa. Mga ghost at substandard na proyekto. Panahon pa ni Digong, sabi po ni Gobernador Barry Cuatro yan. Malinaw po yung kanyang sinasabi. Ang daming ghost project. Sa panahon ni Digong, talamak ang korupsyon. Wala kasi hindi siya naninita Wala sang paki. Actually, hindi naman talaga marunong mamuno si Digong Totoo yun. Walang sapat na experience. Kaya kawawang bansa. Kulilat ang bansa. Pero pagdating kay PBBM, tingnan nyo naman. Diba? Ang dami pong mga magandang nangyayari sa bansa na ito. Sa totoo lang, mga kababayan, grabe po ang tulong. Ako, sobrang hanga ako. Hindi porke Marcos loyalist ako. Hindi nakikita ko kasi siya sa kanyang kawang gawa Kaya maghulos dili kayo. Mag-ingat po tayo dito sa mga taong ito. Ito po ang mga naninira sa Pangulong Marcos Jr. Huwag natin hayaan, sa totoo lang. Nakikita ng sambayan ng Pilipino kung paano magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. Yan ang katotohanan. Ito, labanan po natin sa pamamagitan ng ating panalangin, walang magagawa. Dahil alam din po natin, ang Pangulong Marcos Jr. ay makadiyos po yan. Tayong mga majority ng Pilipino, wag natin hayaan tong mga to. Sa INC naman, mag-isip-isip po kayo. Huwag yung kalabanin ang Diyos. Supposed to be, separate lang kayo Hindi kayo dapat nakikisali sa mga ganitong klaseng mga pampolitika. Dapat nakafocus kayo sa simbahan nyo. Tumulong na lang kayo. 'Di ba? Ano bang purpose nyo para mag-rally kayo, aber? Huwag ganun. Huwag nyo hayaan na magagalit ang Diyos sa inyo. Baka lahat ng simbahan nyo susunugin yan. Bubukas ang langit, masunog ang simbahan nyo. Huwag yung kalabanin ng Diyos. Hindi maka-Diyos yung ginagawa nyo 'di ba? Magrarally kayo for what? Pwede naman kayo manawagan through television sa ating mahal na Pangulo. Pwede nyo naman sasabihin, tulungan natin ang gobyerno. Ipagdasal natin ang gobyerno para maging maayos ang pamamalakad lalo ni Pangulong Marcos Jr. Tuloy-tuloy ang tulong. Napakasimpleng words, no? Makikita ng sambayan ng Pilipino. Hilingin nyo sa Panginoon na gumadalalo itong bansa nito sa pamuno ni Pangulong Marcos Jr. Ini-endorse nyo ang Pangulo. Tulungan ninyo INC. Di ba mga kababayan? Yan naman magandang gagawin natin Huwag natin hayaan na magiging kulilat ulit ang bansa. Huwag ganun. Ito sinabi ni Daniel Padilla, mga kababayan. Padilla, bakit ang mga lumalaban sa korupsyon ang hinuhuli? At hindi ang mga mismong korap? Tama naman po siya. 'Di ba? Direct to the point, si Pangulong Marcos Jr. lumalaban sa korupsyon. 'Di ba?
Yun ang gusto ng mga Duterte na para patalsikin. What the hell? Di ba? Biro mo, sa oras ng sakuna, ang Pangulo, todo tulong, on time ang tulong, through DSWD, lahat sa nipwersa ng hanay ng mga autoridad natin sa saan lugar. What? Si Sara nandoon sa sa resort, lakwatsa. Ang Pangulo binisita ang Cebu, how many times? Yung tulong, walang habas ang tulong na ipinagkaloob sa mga nasalanta. Ang ganda pa ng mga modular house. Grabe, tumulong na lang kayo mga kababayan. Si Pangulong Marcos Jr. busy sa pagtutulong. Ito naman tong mga ito. Itong side ni Sara, busy sa planong destabilization. Grabe talaga. Subukan nyo tahimik kayo mga Duterte na yan. Tahimik ang bansa. Sila lang po ang nanggugulo Kaya yung panalangin po ninyo, mahalaga po yan. Ito, sabi po dito ni Pukis. Pakinggan nyo to guys. Paano to, General? Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang kung anong mangyari. Pagka 1 million, 2 million tao, paano papipigilan yan? Ibig sabihin, we are the leaders, pinagsama-sama yung mga grupo. Hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang you can control it as a leader. Ganon. So, we really expect na, this is a peaceful... What's your expected number, the 2 to 10? Dito sa, of course, sa... EDSA. No, sa Luneta, talagang solid yan. INC yan INC yan, siguro 1 million, 2 million kaya nila dyan. Solid yan. So, all the others dito sa EDSA. Okay. Initially, we're looking at 300, 500, possibly 1 million. Okay. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari yung EDSA 1, EDSA 2, at itong pangatlo. Kasi yung EDSA 3 nung kay Erap, hindi natuloy yun So pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond our control na, maski na tigilan ito. Basta, as a leader, we are focused on the corruption issue. Yan po yung sinabi ng Billionario Channel. Retired General warns of potential EDSA 3 on November 16. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy po yan, di ba? What's on the spoke? Retired Philippines Air Force General Romeo, yan si Pukis, has warned that the nationwide prayer rallies on November 16, including those organized by the Iglesia ni Cristo, could potentially escalate into an EDSA-style uprising. Pukis said it is a possibility but emphasized that this group, the United People's Initiative, is focused on peaceful expression of public grievance against government corruption, not advocating a cope of withdrawal of support from the President Jesus Mario Jose. So, narinig nyo, mga kababayan, yung sinabi ni Pukis? Okay lang yun, mga kababayan. Yung sinasabi niya, peaceful rally. Wala namang problema doon Pero, kung manggugulo kayo, kahit sabihin mo 1 million kayo, hayaan nyo ba? Hayaan nyo? Nadadanak ang kulay pula dahil sa kagagawan nyo? Na alam nyo rin naman ang Pangulo na nawaga na maging matiwasay ang rally ninyo. Pero pag ang ginagawa nyo is panggugulo, wag naman. 'Di ba? Masasaktan yung side ninyo. 'Di ba? Siguro ako, mga kababayan, in my own opinion, in my own thinking, there's a possible talaga. If continue itong mga ito na manggugulo sa bansa, for sure, ang martial law, i-declare ng Pangulo. Ito in my own thinking lamang, sa akin lang yan, Okay lang, walang problema. Walang problema doon sa tawag dito, sa sinasabi nila na tawag dito na peaceful, wag lang manggulo. Pero ganun pa man, mga kababayan, no? Hindi po natin alam ang maaring mangyayari sa November 16, but syempre, sabi ko nga ang prayers natin na sana magiging peaceful, walang kaguluhan, no? At saka hindi matuloy ang kanilang mga plano na yan, yung mga distab na sinasabi ni Mr. Tulfo. At isa pa, na sana ma-inform ang ating mga kasundaluan, mag-deploy sila ng madami, kung pwede lang, tawagin ang mga, ang EDCA para matulungan. Kung if ever mayroong mga kaguluhan na mangyayari. Ayun, sa aking kaisipan lamang, mga kababayan,
Pag hindi makontrol, di, siyempre, titingnan natin ang magiging hakbang ng Pangulo. Diba? So, for sure, ito ay nakakarating sa Pangulong Marcos Jr. Itong interview ni Pokis na ito. So, I hope makarating kay General Browner, mga kababayan. At saka sa PNP natin, or sa mga, magtulong-tulong. Dapat ang Malacanang naka-cover ng mga kasundaluan natin yan. Tsaka yung mga, pang-dispersal na tangke na tawag dito, yes, and of course, ang fire trucks na puno ng tubig. Nako, yan. Pero, hanggat maari, ayaw natin ng gulo. Kapwa tayong mga Pilipino No, dapat maging mahinahon kayo. Kung talagang malakas si Sara Duterte, hintayin nyo ang 2028. Huwag aligaga. 'Di ba? Huwag atat na atat, no? Hindi ko lang mawari kung bakit 3 years na lang dapat hinintayin nila. There's a possible kaya nila ipipilit si Sara o ipaupuin dahil matatalo 'yan sa 2028. Nako, mga kababayan, posible 'yan. Hindi, totoo 'yun. I think, mga kababayan, posible. Totoo yun. Posible yan. Matatalo. Kasi atat na atat sila ngayon Tsaka, yun, alam po natin yung mga issue nila. So, dahil dyan, eto pa, ang sinabi ni Pulong. Tinatanong kung saan galing yung info, no? Ni Mr. Montulpo. Ayan, don't ask me where I got the info. I won't tell. Kahit pitpitin nyo ang bayag ko. Sabi niya gano'n. Ito yung sabi ni Pulong. May mapipisa ba? Ayan, sa pitpit, sarili mo. Ano yun? Kababahan? Ano yun? Kabubuhan, sabi niya. Wala ka namang itlog, dudong, babae nga lang. Ang pumupok sus, ito naman si Pulong kung makapagsilita. Tawag ko dito, pukpuk, mababae ka na lang. Uy, sus, bakit? Ikaw, kung makapagsalita ito, feeling magaling, tamad-tamad naman. Hindi naman pumapasok sa house ito. Ito mahirap sa mga dutae, Pag sinita mo sila pang nagagalit. Tingin nila sa sarili nila, tama sila. Malinis. Pero wag ka. 'Di ba? Alam nyo naman ito, isa din to Mamamatay tao to. Nasabi ko bakit? Yun ang sinabi ni Mr. Matubatuba yun, Mr. Las Cañas. Oo, totoo yun. Kaya, so yun mga kababayan, in-inform ko lang kayo para ihanda natin ang ating panalangin mula ngayon. No? Ipag-pray natin ang bansa natin na walang kaguluhan, hindi matuloy yung mga plano nilang destabilisasyon laban sa Pangulo. Alam po natin mabait ang Pangulo, kaya hinihiling ko po ang dasal ninyo. Naway itong mga tao na ito maghunos dili sila. No? Hintayin na lang nila ang 2028 election kung talagang malakas si Sara. 'Di ba? Thank you guys for watching. See you again. Kayo na pong bala magkomento. See you again on my next upload. Bye 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 and babuus. God bless Philippines.